nabanggit nyo investigasyon sa flood control. Now, I heard na merong panibago kayong pinaiimbestigahan. Ito namang smuggling ng mga sigarilyo. Can you give us details on this? May Oh, resolution na final. naumpisahan kong imbestigahan to nung tayo po ay chairman ng Ways and Means Committee. Ang talagang tingin ko isa sa pinakamalaking problema at sindikato at modus operandi sa ating bansa ay itong pag-import ng smuggled cigarettes. At ako naniniwala hindi magagawa to kung hindi rin kasabwat yung ibang mga enforcement agencies natin. Sad to say, no? Sad to say. Kaya nung lumabas yung balita na merong mga posibleng enforcement agencies, mga matataas na tao sa enforcement agencies ay kasama dito, magandang maimbestigahan to para mahinto. Dahil dapat maintindihan ng taong bayan, ang smuggling ng cigarettes, una, hindi nagbabayad ng buwis yan. Pangalawa, pag hindi nagbayad ng buwis, yung ating universal healthcare hindi mapopondohan dahil dyan nanggagaling yung pondo. At pangatlo, meron rin mga balita na yung mga nag-i-smuggle nito ay konektado sa terrorism at sa iba pang krimen. So, ibig sabihin, fina-finance rin natin yung ibang criminal activities nila. Kaya napakahalagang masugpo ito at mabigyan ng pansin. Sir, nakalulungkot dahil nakasaad doon sa inyong resolution na may ilang government security forces ang sangkot sa tobacco smuggling. Ibig sabihin po ba, may mga pwedeng sundalo o pulis na nagbibigay pa ng seguridad o protector para mailusot po yung smuggling ng sigarilyo sa bansa? Ito yung base sa mga news reports na nakuha namin sa Ellie. At dahil nga ako personally, sa mga naririnig ko, hindi talagang mangyayari yan kung hindi kasali mga enforcement agencies. May mga modus rin yan. For example, manghuhuli ng konti pero yung 80% naman pinapakawala para lang may makitang may nahuli. No? So, dahil marami sa mga enforcement agencies, tingin nila ang sigarilyo hindi naman ganun kasama compared, let's say, sa drugs. No? So, pinagbibigyan to. Pero, yun na nga, no? Ito ay hindi nagbabayad ng buwis. Masama pa sa health natin dahil mas mura siya, hindi napapatawan ng buwis, mas ang tao bibili nitong mura at unregulated cigarettes. So, sir, Well, say... tatlo lang naman tayo dito, Senator. Ano? Baka gusto mong ibulong sa amin kung sino yung smuggler at kung sino yung mga protector nitong smuggler ng sigarilyo na ito. Well, sa mga doon sa unang hearing na ginawa ko, malaking mga information na nakuha namin. Pag makikita natin yung prevalence ng smuggled cigarettes, marami sa Mindanao. Mas maraming, may mga lugar nga na 80% ang binibenta nila doon ay smuggled cigarettes. May iba 90% pa. So ang ibig sabihin, ang daanan ay Mindanao. At marami ring nagsasabi na dito sa mga information na kukuha ko, nanggagaling sa backdoor. No, from Malaysia at ini-smuggled from Zamboanga at from Zamboanga pumapasok na all the way to Mindanao. No, so of course hindi mangyayari yan kung hindi may mga kasabwat na enforcement agency, baka may kasabwat pang ang politiko no, so hindi mangyayari yan kung walang ganun. So sir, dun sa inyo, ano yun? Parang ano niya lang yun, insinuate, parang suspecha nyo lang na baka may politiko o may nakarating po sa inyo impormasyon na may politiko din? May mga information rin. Yun na nga, no, nag-conduct na tayo dito ng hearing. 3 hearings ang kinonduct namin dito sa smuggled illicit trade, ang tawag namin, illicit cigarette trade. At doon sa mga kausap namin, may mga pangalan na lumulutang. May politiko, mayroong mga enforcement agencies. Kaya magandang maimbestigahan ng malaliman to. At bilyong piso po ang involved, sir, dito. Bilyong piso ang involved, sir, dito. So, ang laki ng nawawala dahil ang sigarilyo, pinapatawan ito ng excise tax.
Yes, pinapatawan niya ng sin tax o excise tax na tawag natin. Aha. At pinapatawan niyan para ang tao hindi bibili. Dahil kung mas mahal ang sigarilyo, hindi sila bibili. Pero kung walang buwis, obviously mura yon. Mhm. At tao ay bibili ng bibili yan. Kung bibili naman sila, makaka-apekto naman sa kanilang kalusugan. So sir, ba't Alam kinailangan na naman, mag-file kayo ng Senator, panibagong no, resolution? sa peer ano o sa peer at sa customs at sa PNP, alam naman ng mga ito kung sino yung mga smuggler, ano. Pero Yes. at dami ng investigasyon na sinagawa, even na hindi pa kay senator, maaaring hindi pa tayo tao, no. Bakit walang nakukulong o walang naarestong smuggler o mga kasapakat nito? Yun na nga, diyan natin makikita na talagang sindikato ang nag-ooperate, no? Mayroon silang, kumbaga, may galamay sila, no? At tama ka, no? Sa mga actually sa smuggling in general, halos wala naman ang kukulong eh. Whether Oo. nag-smuggling ka ng vegetable or ng rice, parang ako wala pa akong naririnig doon na kukulong. Pero sindikato rin kasi to eh, hindi lang naman to smuggler, may kasama rin tong mga protectors, may kasama rin tong mga iba pang mga tumutulong sa kanila. So sir, nagkaroon na ng first 3 hearings. So bakit po kinailangan magpanibagong resolution kayo? Ba't nag-file kayo ng panibagong resolution? Yeah, well, in last 3 hearings ko during the 19th Congress yun, 19 Sally. pa. Oh. Oo, and then this time around, kasi meron ng lumalabas ng mga personalidad, potential na mga protectors, nag-file ako ng resolution para ito naman yung angulo na i-pursue. So yung po mga personalidad na yun na lumalabas ngayon, hindi pa po yun lumabas doon sa 3 hearing nyo na ginawa nung 19 Congress? Hindi. Kasi yung first 3 hearings natin, mostly ano ito, dahil Ways and Means Committee, ang angulo natin dito ay yung tax leakage at yung paano ma-improve in enforcement. Pero ito naman, angulo na pinupursue natin, ito naman yung mga personalidad at sindikato. So may hawak na po kayo? Ilang bilyong na listahan? piso ang nawawala sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng hindi nababayaran na buwis sa tansya ninyo, Senator? Doon sa tansya namin, lumalabas parang around between, mahirap matansya, no? But around 80 to 200 billion ang nawawala no, sa pagbabayad. So sir, ngayon may hawak po kayo na listahan ng mga personality, ng politiko at mga law enforcers na lumilitaw na parang protector o involved dito sa smuggling ng sigarilyo? Ito ay base rin sa mga consultation natin dahil nung nag-investigate tayo, may mga kausap rin tayo mga enforcement agencies. Of course, marami rin silang mga nagbibigay sila ng mga tips, nagbibigay sila ng mga pangalan. At sabi ko, kailangan ito i-vet. Hindi naman natin pwedeng ilabas ng ganyan-ganyan. But ang punto ko lang dito, may mga pangalan na lumalabas, may mga politiko rin na pinapangalanan, but we need to vet this.